Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional sa aklat pa rin ng In Heavenly Places, entitled Working with the Angels. It's April 5. Atin pong pag-aaralan ng masinsinan na kumikilos din po pala ang mga anghel para sa atin. Sa nasabi dito sa ating kitek sa Hebrews 1 verse 14, "Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?" So, sinasabi dito na may mga ministeryong espiritu na naglilingkod, na isinugo upang maglingkod para sa atin na magiging mga tagapagmana ng kaligtasan. So, habang tayo ay naghihintay sa pagparito ng Panginoon, tinutulungan din po tayo ng mga anghel sa langit na makapanagumpay sa ating mga kahinaan. So, nasabi pa dyan, one part of the ministry of heavenly angels is to visit our world and oversee the work of the Lord which is in hands of His stewards. So, isang bahagi ng ating gawain na kapag tayo gumagawa ng buong puso, ang libu-libong mga anghel ang tutulong sa atin upang tayo ay bisitahin kung ano man ang ating mga ginagawa na nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan, ay nire-record yan sa talaan ng langit at pinapangisiwaan tayo dito sa mundo ng mga anghel upang ang kanyang gawain o gawain ng Panginoon na nasa mga kamay ng kanyang mga katiwala. So, tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang gawain, nawa ay maging tapat po tayo sa mga bagay na ito. In every time of necessity, they minister to those who, as co-workers with God, are striving to carry forward His work in the earth. The angelic hosts rejoice whenever any part of God's work prospers. So, sa bawat oras, kinakailangan na tayo ay gumawa sa mga gawain na iniatas sa ating mga kamay. At bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, kinakailangan tayong magsikap na isulong ang kanyang gawain sa lupa. So ito yung purpose natin, bakit tayo nandito sa lupa. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, mas papalaguin pa natin ang ating pananampalataya personally at ibabahagi natin ang katotohanan sa mga tao with our experience. Kasi ang mga tao na mismo ang maghanap ng katotohanan ito. At ang mga anghel sa langit ay talagang magagalak sila sa tuwing umuunlad ang bahagi ng gawain ng Diyos. So, napakaganda, Kung tutuusin tayo, kahit napakaliit lang yung ginagawa natin para sa Panginoon, pero kapag buong puso natin ito ginawa, anuman ang nakita nating magagawa natin para sa Panginoon, kapag ginawa natin ito, malulugod ang mga hukbo sa sangkalangitan. Angels are interested in the spiritual welfare of all who are seeking to restore the moral image of God in man, and the human family are to connect with the heavenly family in binding up the wounds and bruises that sin has made. So, interesado po ang mga anghel sa langit na ang ating kapakanan spiritually sa lahat ay hinahangad nila na maibalik sa atin yung nasira ng kasalanan o nasira na imahe ng Diyos sa ating buhay. At sinasabi din dito na yung pamilya ng tao ay dapat kumonekta sa pamilya sa langit para kapag ka-connection na sila, anuman yung magagawa natin dito sa lupa at magagawa natin dito sa lupa, ito ay aprobado sa langit. So, panatilihin po natin ang ganitong bagay upang sa pagtali sa mga sugat at pasa na ginawa ng kasalanan. So, ma-healed natin yung mga taong nasa kasalanan pa. Tayo ay atin silang bibigyan ng kagalingan upang makita nila ang kanilang mga sarili at makita nila ang ating Panginoong Hesus na siyang lamang ang tagapagligtas at paggamot sa mga may karamdaman. Angelic agencies, though invisible, are cooperating with visible human agencies, forming a relief association with men. So dito, mapapansin natin na yung ahensya ng mga anghel na hindi natin nakikita, sila ay nakikipagtulungan sa atin kung papaano natin gagawin ang mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. At sinasabi din dyan na yung mga bagay na nakikita natin ay binubuo lamang ito ng samahan sa pagtulong sa ating grupo,
sa bawat grupo ng ebanghelyo, kapag isinulong natin ang gawain ng Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. At libu-libong mga anghel ang kanyang ipapadala upang maging successful po ang gawain na iniatas niya sa atin. The very angels who, when Satan was seeking the supremacy, fought the battle in the heavenly courts and triumphed on the side of God. The very angels who shouted for joy over the creation of our world and over the creation of our first parents to inhabit the earth. The angels who witnessed the fall of man and his expulsion from his Eden home, these very heavenly messengers are most intensely interested to work in union with the fallen, redeem race for the salvation of human beings perishing in their sins. So, mapapansin natin na mismo ang mga anghel nang si Satanas ay naghanap ng kanyang kapangyarihan, nakikipaglaban ang mga anghel. Sa labanan ng mga korte ng langit at nagtagumpay sa panig ng Diyos. Ang mismong mga anghel, sumigaw sa kagalakan. Nung inilikha ng Diyos ang mundo, sa paglikha sa ating unang mga magulang na nakatira dito sa lupa, ang mga anghel na nakasaksi sa pagbagsak ng tao at ang kanyang pagpapatalsik sa kanyang tahanan sa Eden. So napapansin natin dito mga kapatid, nakikita ng mga anghel ang pinaka-introduction ng history ng langit. Kung papaano nilikha ng Panginoon, sina Adan at Eva, ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung papaano inilikha ng Diyos, at kung papaano din naging Satan si Lucifer, at kung papaano din ang tao ay nahulog sa kasalanan. So, kaya ang mga anghel, napaka-interesado silang balik o tumulong upang maibalik sa atin, yung kaligtasan, maibalik sa atin yung nawala o nawasak na wangis ng Diyos sa nahulog na tao. So, kinakailangan na magtulungan po tayo para po sa kaligtasan ng bawat isa. Dahil, kung tutuusin, nalalaman natin na in the last days, maraming namamatay. Maraming namamatay sa kanilang mga kasalanan. Nakakalungkot isipin na nabuhay sila dito sa mundo ilang taon at the rest, yun po yung delikado. Kapag hindi natin tutulungan ang ibang tao at ang ating mga sarili sa kaligtasan na meron tayo, mga kapatid, tayo ay accounted. Hahatulan tayo ng Panginoon according sa liwanag na ating nakamit. Kaya pagsikapan nating maabot ang katwiran ng ating Panginoon. Human agencies are the hands of heavenly instrumentalities, for heavenly angels employ human hands in practical ministry. So, yung ahensya ng tao, na yung mga kamay ng makalangit na mga kasangkapan. So, ginagamit po tayo ng Panginoon para maipalago at lumaganap ang mensahe niya. Kinakailangan na tayong mga tao ay magpagamit bilang instrumento para ipaliwanag, ipakita ang katotohanan sa mundong ito. At gumagamit din ang mga anghel ng mga kamay ng tao sa praktikal na ministeryo. So, ito yung gusto ng Panginoon, praktikal na tayo, balance na kung anuman ang inyong katotohanan na nalaman sa Biblia at spirit of prophecy, kinakailangan na isabuhay mo ito. At makikita ng mga tao dahil sa bawat pahakbang natin bilang Kristiyano, tayo po ay tutubo at sa ating paglago, ang Panginoon po ang nakakaalam sa ating mga puso. Siya po ang magpapabanal sa buhay natin. By uniting with these powers that are omnipotent, we are benefited by their higher education and experience. So, itong pagkikiisa, ito yung kapangyarihan na makapangyarihan. So, kapag tayo ay nakikinabang sa kanilang mga matataas na edukasyon at karanasan. So, kapag meron tayong napag-aralan sa salita ng Panginoon at kinumbine natin ito sa ating mga karanasan bilang Kristiyano, ay napakamalaking tulong. Yung pinaka-epektibong mensahe na isiwalat natin, ang ating sasabihin sa mga tao, ay yung experience mismo natin. Papaano natin nilakaran ang kalooban ng Panginoon at hindi po yan madali. Dahil maraming mga tukso at pagsubok sa buhay na dapat nating mapanagumpayan. Thus, as we become partakers of the divine nature and separate selfishness from our lives, special talents for helping one another are granted us. So, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang mga talento na makakatulong sa atin paano natin makapanagumpay at paano natin patayin ang ating mga mismong mga hangarin na makamundo. At kinakailangan na maging isa tayong kabahagi ng banal na likas ng ating Panginoon.
With what joy and delight heaven looks upon these blended influences, all heaven is watching those agencies that are as the hand to work out the purposes of God in the earth, thus doing the will and purpose of God in heaven. So, anong galak at kasiyahan ang na tinitingnan ng langit sa pinaghalong mga impluensyang ito. So, ang buong langit, nagmamatsyag sa atin sa mga ahensyang iyon na siyang kamay upang maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos sa lupa. Sa gayon ay ginawa ang kalooban at layunin ng Diyos sa langit. So, kung tayo magkipag-cooperate sa Panginoon, magiging successful po ang gawain niya na iniata sa atin. Such cooperation accomplishes work that brings honor and glory and majesty to God. Oh, if all would have love as Christ has love, that perishing man might be saved from ruin. What a change would come to our world. So, kapag tayo ay gumagawa at nakipagtulungan sa gawain na nagdudulot ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos, lahat ng ito ay ihahalin tulad natin kay Kristo. Mabibigyan natin sila ng pagmamahal ng katotohanan upang ang mga taong mapapahamak na ay maligtas mula sa kapahamakan, at ito yung napakalaking pagbabago ang darating sa ating mundo. So kapag tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon, buong puso natin ito gagawin ng Panginoon ang ating pararangalin at wala nang iba. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, sinasabi dito yung mga anghel ng langit ay talagang tutulong sa atin sa ating mga paggawa kahit sa napakaliit na hakbang natin sa buhay, napakaliit na gawain. Binibigyan niya tayo ng paraan para makapanagumpay. At wag na wag po tayong maging pabaya sa mga pinagkaloob ng Panginoon na mga bagay sa ating mga kamay. Gamitin po natin to. We need to exercise our talents para mapalago ito at magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesus. At sa ating paglago, sa ating paggamit nito, ay madadagdagan pa ang ating mga talento, at higit sa lahat, mas marami pa tayong mga kaluluwang maidadala sa paanan ng ating Panginoon. Ipakilala po natin ang ating Panginoon sa ating buhay upang siya ang magniningning sa ating mga kaluluwa. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.